Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Ito pong podcast na to, we talk about anything under the sun. Lahat po pinag-uusapan natin dito. Lahat pwede. Basta importante, pagkatapos po ng podcast, meron kayo natutunan, meron takeaway, na-inspire ba kayo, natuwa ba kayo, may natutunan ba kayo? Itong guest natin ngayong araw na to, ito po isang malapit kong kaibigan. And I have to say that he's one of the most talented comedians maybe not only in the Philippines but all over. Pero ang experience ko sa kanya, we got to work together in Showtime. For many years, siya po ang aming one of our head writers sa Showtime, gag writer namin. Actually, specialty writer. Siya ang tagasulat ng humor. Meron kasi mga script writers, merong head writer para sa spills, pero pagka humor na, pagka nakakatawa, itong taong tong parang special consultant namin. But more than that, he became a friend because through the years, talagang nakakasama kong palagi. Nakita ko na siya paano bumaba, paano tumaas, paano sumikat, paano na-depress, paano naglalabas na kami ng sama ng loob nito eh. Ito po, pakikilala ko na po, the one and only. Handsome, depende po sa angulo. Mabait, depende sa mood. Alex Calleja. Alex, kumusta ka na? Okay naman, Kuya Kim. Naku, maraming salamat for... Ang ganda pala pag pinapainggan yung intro sa'yo, no? Tapos bila mo na-realize, oo nga, no? Diba, sometimes we don't appreciate yung ginagawa mo unless ma-introduce ka. Sometimes pag in-introduce ako, doon ko na-realize, Nakalayo na pala, no? Oo. Diba? Minsan di natin appreciate yung intro eh. Pero pag sa intro, doon mo na-realize yung mga... parang, okay pa yung resume ko ah. Kasi siyempre nung pumasok naman ako sa larangan ng showbiz, galing ako sa corporate eh. Kwento mo ngayon, paano kang nanggaling sa corporate, Alex? Yung medyo walang opportunity to enter show business. Kasi, yun nga, hindi ko alam kung paano papasok. Wala pang masyado, wala pa yung PBB, wala pang social media na. Early 2000? Oo, early 2000. 2001, 2002. It's either audition ka o sali ka sa contest. Or swerte, makita ka sa isang naglalakad ka tapos makuha ka sa pelikula. Uy, mapansin ka. Sobrang pogi mo. Yan. Iba naman yun. Naging boyfriend ka ng Pogi, maganda. Okay na kagad dyan. Pero pag itong regular looking ka, narinig ko to, sinabi sa akin to sa isang ABS-CBN isang executive eh. Ang problema, Alex, komedyante ka, pero hindi ka naman talaga pangit na pangit. Kasi dati-dati ang comedian dapat pangit. Oo, dapat. Or dapat merong karakteristik ng katawan, na tanging kalbo, may duling, malaking ngipin, mahaba-baba. Ganon. Ako, ang direction ko talaga is, although wala pa akong alam na may stand-up comedy pala ang mundo, ang gusto ko lang is the talking. The talking. Wala pa dati noon. Walang ganon. Gusto ko lang yung sitcom na yung parang punchline. linyahan. Linyahan. Parang ganon, mga ganon ang ko. So naramdaman ko parang di ata ko wala tayo sa mundo nito ng Pilipino. Nagkaroon ako ng backup. Nagtapos ako ng college, hanggang pumasok ako ng iba-ibang trabaho. Hanggang nag-IT programmer ako. Nasa tingin ko sana na talagang tatahakin ko. Okay. Pero yun nga, sinerte dahil nagkaroon ng chance na discover ng nag-perform ako sa mga bar na sideline. Tapos nakita ako una-una sa Sharon Cuneta. Yung mga una mo? Oo, yung papatawanin mo yung mga artista. Jester. Oo, may segment si Sharon na may nakaupong 3 artista.
Tapos Tatawagin patatawanin ka, mo. papatawanin Parang mo. yung sa UK, parang make me laugh. Oo. Okay. Parang ganon. Oo. Sila Piolo, pinapatawa ko noon. Oh. So yun ang una kong exposure. Mukhang napansin nata. Tapos ang pangalawa ko sa GMA, yung si Comedy Bar, ang pangalan. Comedy si Bar. Alan Kay, saka si Eugene Domingo. Oh. Na ang sistema, pag stand-up ka, pag nagustuhan ka, papabalikan ka ng papabalikin. Ikaw yun. Nakatatlong balik ako. Pagkatapos nun, siguro napansin ng ABS. Kinuha ko dun sa Studio 23 pa, Kuya Kim. Tapos yung Studio 23, Si Leo Katigbak. host ako doon. Tapos kasama ko sila Kuya Jobert, Aran Sese, Boom Labrusca. Usapang lalaki bilang host. Syempre, Usapang lalaki. Naalala ko yan. Oo. Mga bastos kayo pag umaga. Pwede pa yun. Pwede pa yun. At umaga ang babastos nyo. Pwede pa yun. Oo. Tapos, ang nangyari, kasi ako observant kasi ako. Sabi ko, parang kaya kong magsulat. Parang safe. Ang ginawa ko, eventually, naging head writer ako nun. So, yun ang naging way ko sa showbiz. Pagpasok ko dun sa isang sitcom, o kaya teleserye, o kaya palabas, pwede akong on-cam, eventually nagiging off-cam ako. Nagkasama kami ngayon ni Bong Navarro sa Toda Max. Toda Max. Tricycle driver ako, tapos writer ako. Tama. Sino ba yung nasa Toda Max? Si John Lloyd? Hindi, Robin Padilla. Robin Padilla. Bong Navarro, Angel Oxin, saka si Pokwang. Si Bong, pagka hindi niya gusto minsan yung eksena, lalapitan, dahil nasa eksena ako, Lex, paano kaya to? Yung pala, kaka-suggest ko sa kanya, dinala niya ako ngayon sa Showtime. Yung sine mo to. Ayun pala yun. Kala Brad Pitt, kami ni Brad Si Brad, Pitt. nakakatawa yun si Brad Pitt. Kami dalawa ni Brad Pitt ang magkasama Consultant. noon. Kasi barkada ni Bobet. Oo, kami ngayon dalawa. Tapos of course, sila Ruth, sila Carla, yung mga writers namin na pag nag-brainstorming. Yun yung unang pasok ko doon. Si Ruth Padriga. Oo. Nasa Channel 5 na yata si Ruth ngayon. Nasa face-to-face na. Sine mo to, yun ang unang pasok ko sa Showtime. Enjoy ako dun sa sine mo to. Oo. At improv yun eh. Oo, yun improv. Bibigyan mo kami ng ng outline of a script. Pero kanya-kanya improv yun. Pagalingan ng improv yun. Oo, tapos may maparusa. May parusa. Minsan Oo. magtitripan ka. Minsan nilagyan ako ng ron eh. Ng sipit sa nipple. Parang gano'n. Tsaka yung gano'n sa kilikili. Yellow sa kilikili. Diba? Yun ang pasok ko doon, Kuya Kim. Pagkatapos ko pumasok doon, na lumawak lang yung papel ko nung nadali na tayo ng Aldab. Tama. Because we needed to beat Aldab. Oo. Ano yun eh? At winarningan na tayo. Patsugi na tayo nun eh. Oo. So kinailangan we had to improve the show. Oo. Yung inaabot na tayo ng mga 2:00 na madaling araw. Brainstorming na. Kung ano na ginagawa na natin. Tapos di pa rin tayo nag-rate. Kung ano nang pinagagawa nating segment na in an ordinary time, maganda. Pero we're up against the 50% show. 30. There was a time na ito sa tingin ko ang nag-ano sa atin eh. Ito yung pinakagitna ng karir ko na natuto ako na walang permanent sa showbiz. You have to reinvent and everything. Ito yung time na na ginawa na natin lahat. Nag-Araneta Coliseum na tayo with all our number one yung love team. At Katniel. Tama. Lisken. Lahat, nilagay natin doon. And we're 30%, 10%. 10% tayo, 30%. 30 sila. Grabe yun. Tinapatan Ano tayo naman yun? Yung kanila naman, yun yung parang sandali na nagkita. Oo. Walang ginawa si Alden at saka si Maine nun. Paikot-ikot lang eh. Naghahanapan. Oo. Parang 3 oras naghahanapan tong dalawang to, pero talo tayo. Oo. Tapos ano yun? Commercial free yung tinapat sa atin. Tayo talagang punong-puno ng production number. May mga times na doon tayo sa Araneta because magpasikat. Umiiyak na si Ann kasi nga puwet na tayo. At saka ang hirap na magpasikat eh. Oo. Papawisa ka ng dugo nun eh. Kuya Kim, nagpa-shave ka ng head nun. Nagpakalbo ko nun para lang roommate tayo. Oo. Nagtampo na nga yung buko nun. Mipis na pagkatapos nun. Magkagrupo kami nun. Tapos, yun. Ang kagandahan lang sa aking pagkatuto nun is yung pagkagaling ko sa corporate. Ito sa blessing in disguise para. Why? Kung alam ba ako, kung tumuloy ako as direkta ako as a showbiz, creative lang yung na-develop sa akin. Nung nasa corporate ako, na-develop ko yung analytic and the respect for hierarchy. Kasi pag sa corporate ka, you start from the bottom. Nagatimpla ka muna ng kape. You have a boss. So, sanay ako sa may boss. starting the bottom, tapos yung approval, yung may hierarchy, and then you reach parang
you go to the ranks. Kaya pagpasok ko sa showbiz, kayang-kaya kong lumunok ng mga, oy, mali yan, correct mo yan. Tapos meron kang, head writer. Wala kang ego. Wala akong ego. Nasanay ako. Buti na lang kamo na-train ako. Tapos pati approach ko, corporate, meaning gumagalang ako sa deadline, meron akong sistema ng post-mortem, ano yung natutunan ko, ano yung mali, ano yung tama. So na-realize ko, of course hindi siya planado na-realize ko while it's happening, no? It's sa point na to, na-realize ko, anong tamang nagawa ko na sa mga experiences ko na yun? Yung experiences ko na yun, yung pala, yung magdinaanan ko na yun is nakatulong soon sana ako ngayon. Tama. Kasi kung alimbawa ako puro creative, kasi pagka-creative ka lang, yung punong-puno ka ng art, you sometimes magka-clash kayo because this is my art form, you respect. Yan ang downfall ng maraming artist. Yung feeling correct palagi. Yung parang ayaw naman ng kliyente o ayaw naman ng boss. May training ako dun sa corporate side na pagka may correction ka, you learn from the Tanggapin mo. Doon yung training mo. So, na-combine ko. I'm so happy na yun ang training ground ko. Galing. At tignan mo naman ikaw ngayon, Alex. Ang pangalan ng concert mo sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Tingin mo ba ito na ang peak ng showbiz career mo since you started? Kuya Kim, minsan nag-usap tayo Siguro hindi mo matandaan tong tawag ko minsan. Minsan mag-google ka sa'yo, nag-message ako sa'yo, di ba? Palagi tayo nag-usap I thought, ang isang taon ko, that was my year already. And then, with the help of the following year, it was a better year. So, meron ka lang mga goals na pag in-achieve mo sa year na yun yung checklist mo na, okay, I did. So, next year na naman, meron na naman panibago. Yun ang napansin ko, akala ko, the Netflix was the top of the Pero pagkatapos nun, may mga sumusunod na, meron siyang mga mahal ka ni Lord. Individual achievement. May bago ka na naman Netflix. Meron sa... Kwento mo. So, nung nagkaroon ako nung nag-number 1 siya, it made, ang isang kwento mabilis doon is, kahit pag alam mo. Okay. Unang punta ko sa punchline ni Kuya Kim, ganyan kayo mag-uusap sa ganyan ang kwentuhan natin sa Showtime kasi 5 minutes na lang, air Lex, punchline. Binibiro. Bigyan mo ako ng punchline. Tapos, nung ako, kasi, ko yan self-produce ko yun. Nung una kami nag-meeting, siyempre, lukewarm ang approach sa akin, ang sa akin. Siyempre, di pa ako kilala Ito yung una mo. So lang, Asia lang ang in-offer sa akin. Asia and New Zealand and Australia, yun lang ang cover. Tapos sabi niya, hindi yan branded. So, lalabas yan, walang letter N na Netflix. So, sige, try natin kung magugustuhan namin. Gawin mo, i-produce mo. Tapos nung nagustuhan naman nila, sige, bigyan kita ng date. Basta wala, hindi mo pwedeng gamitin yung letter N and then... Ganun? Oo, yun. Tapos nga, nag-number 1 siya. Pagbalik ko ng meeting, ito sa different, siyempre, Alex, sila. Siyempre, ganun naman talaga. Again, natutunan ko sa corporate. Dahil sanay kami, boss. Kaya una, you have to prove yourself. Ngayon, pagdating mo, yung reaction nila is the normal reaction. You did well. This is us giving you a chance. So, na-appreciate ko yung journey na yun. Ngayon, nagsabi sila, anong gusto mong mangyari? Can we make it global? Approve. Galing. In-approve. Tapos, of course, there's itong anong title to sa tamang panahon? Sa tamang panahon. Tamang panahon. Ito pinroduce mo. Magkano ang nagastos mo para i-produce yan? Yung unang ko dito, ang ko is 1.5 million. Oh, hindi kalaki yan. Pero kasi dahil nga Kuya Kim sa yung kwento natin na alam mo yung Kuya Kim, nagsisimula tayo ng mga 2010 ako nagsimula Ang lagi kong tambayan, hindi ako laging tumatambay sa mga co-star ko. Minsan, kwentuhan, lagi ako tumatambay sa mga... Sa likod? Sa mga crew. Yung mga... makakwento ako. Kung sila Boyet, mga cameraman, hindi ko na-realize, hindi siya planda, na habang kumatakbo yung karir ko, tumatakbo rin yung karir nila Oo. Kaya nasama mo sila. Nakikita kami sa executive producer na siya. Di Boy Abunda, di ba? Oo. Ibig sabihin sila, umangat din yung karir nila. Kaya nung nakita kami dito, Alex, kailangan mo. Sige, tulungan kita. Galing. Mga ganon. Di ba kaya ka nakukuha sa project? Minsan, besides talent, sometimes yung mga na-invest mo dito na magandang work ethics, mga work naalala nila Minsan nga, pagka ang presentation,
O si Alex na yan. Kunin natin. Ayun nga. So, ganun din Kumbaga, nangyari. yung mga inalalayan mo nung sila yung nasa ilalim, medyo may power na Oo, ngayon. meron yun. Magkakatulungan na. Di pareho kami nagkakasama dito. In the same way, pag inapi mo yan, nung maliit yan, Patay ka rin. pag naging boss yan, yari ka. Yari ka Oo, rin. ganun yan. Maraming na-ekis sa Marami proposal. marami tayong kilala. Di ba? Oo. Makita lang sa PowerPoint. Wag yan. Wag yan. Wag yan. May Oo. attitude dyan. Oo. May ganun ha. May ganung natututunan ko yun kasi nga off-cam din ako eh. So kaya medyo maliit yung ano ko kasi may iba doon. Sige Lex, I'm willing to work for you. O teka muna, gumastos ka ng 1.5. Oo. Nag-number 1 sa Netflix. Yes. Magkano kinita? Actually, nung unang binili yun, parang halos natagdagan ako ng mga 25% yung kinita ko. Ganun lang muna. Ganun muna. Tapos, Glenobal, kaya nadagdagan yung Glenobal. So yun na. Ang intangible lang ang ano ko doon, kita ko doon. Of course. Merong tangible. Oo. Merong pera. Pero merong psychic income. Meron. Akalain mo naging global phenomenon ka, naging global comedian Oo. ka. From Manila, local. Biglang naging the whole world. Yes, again sa training ko rin sa corporate na ang kita minsan hindi lagi siya yung figure. Oh, Sometimes psychic. the result of the ano. So, ang nangyari, nararamdaman ko pa rin hanggang ngayong Christmas yung pagkuha sa akin ng mga events. Because masyado ka in demand ngayon. Saka ang dali na ipakita eh. Sinong Alex Calleja? Tamang panahon. Sa Netflix, tingnan mo sa Netflix mo. Yun yung ano ko, portfolio ko sa pagpapakita. So, yun yung nangyari ngayon. Ngayon, may open ano ko sa Netflix. Actually, alam mo Alex, kilala mo si Luli, tsaka si Luli Arroyo, tsaka si Luigi Bernas. Yes. Hindi nila alam na magkaibigan tayo. Kasi sabi nilang ganun, meron pala kayong event. May kilala kaming stand-up comedian. Sino? Hindi ko alam na stand-up comedian ka. Alam ko, head writer ka namin, gag writer ka namin. Si Alex Calleja. Alex Calleja! Stand-up comedian ba yun? Because I didn't know then. Akalain mo ngayon, that's 15, 20 years after? Yeah. Worldwide ka na ngayon, Alex. Oo, medyo nakakapunta ako sa iba't ibang bansa because of the Netflix. Before Netflix, tatanggap ka ng mga stand-up gig. Magkano, if you don't mind sharing, magkano ang talent fee mo nun? I started Before Netflix, before Netflix. I started mga 2010 before Netflix. Kung talaga yung point na yun, ang singilan ko lang 40 50. Ano na yun? The whole night. Mga 30 minutes yun. 30 minutes. Mga 30 to 45 minutes, mga 40, 50. Yan ang singilan. Tapos, before kasi Netflix, Kuya Kim, may mga moments ako na sumisikat ako eh. 2016, funniest person in the world because of the help of Showtime and ABS-CBN. Pagkatapos noon, nanalo ako sa Aliw Awards ng gaytong ng taon, 2017. May bypass ako with Ann Curtis ng 2018. Maganda yun. Uy, magaling ka ron, ha? Yung 2019, nag-viral naman yung isa kong papasok na sa online So world. pagka merong nangyaring ganun, tumataas ang rate mo. Wala kasi akong manager eh. I manage myself because my experience nga. So bago mag-Netflix, I was already siguro mga 60. Pero ngayon, nasa mga 150. Pagkatapos ng Netflix, magkano naman? Nasa 150 na ako ngayon. 150? Per 30 minutes. Pag mga hosting, nasa 300. So yun yung mga singilan natin. Pero yung mga opportunities abroad, ang medyo matindi. Mas maganda. Kasi dollars yan eh. Oo. Tapos Isang gig mo abroad, magkano? Neighborhood of how much? nasa 6,000 to 8,000 Dollars. US dollars. Galing. Mga ganun per show. Galing. So, sa ko, mic lang. Mic lang. Mic lang. Di katulad ng pagka kumuha ng full Mataas ang overhead. Wala kang overhead. Ikaw lang. With all due respect sa banda na lang, di man nakagad yun. Hati-hati na. Kita meron setup. Hindi, dala-dala yung setup, band setup. Kung mamumuhunan ka sa ibang bansa, syempre, malaking puhunan ka agad. Kaya medyo kailangan bongga pag banda. O kaya di katulad ko mag-isa, may mic lang kailangan kahit sa gilid lang, restaurant ka lang ako. Doon lang ako, pwede na. Pwede na ako sa abroad kaya nakapag-abroad ako. Pero alam mo, inspirasyon kita, Alex. Alam bakit? Kasi Kasi hindi ka naman pogi. Hindi ka naman pangit. Sakto ka lang. sakto. Pero sumikat ka, di ba? Pareho lang tayo, Alex eh. Hindi naman tayo pogi eh. Pero may inaabot kahit may di ba? Dati kasi uso pogi eh. Saka tayo, hindi ako naghanap doon sa masikip. Naghanap ako ng sarili kong lugar na, kasi ang sikip ng parking, ba't mo pipilitin dyan sa parking A? Tama. May parking B, Baba ka sa basement. basement. Merong open air.
gawa ka ng sarili mong, ibig sabihin, may market kasi na yan eh. Agawan sila dyan. Papugian sila ron. Oo, di ba? At saka yung mga papugian, Alex, pag tumanda sila, Oo. patas-patas na. Patas-patas, oo. Di ba? Pag hindi, ang puhunan mo hindi pogi, di ba? Oo. Oo, hanap ako ng dinala ko sila sa isang market na ito ito specialty ko. Patawanin ko kayo. So, hindi ako lumaban sa hindi ko strength. Kuya Kim, going back doon sa hindi strength ha. So, kaya ngayon, nagbago na rin yung aking hierarchy kung tawagin. Dati kasi, corporate yan ang top ko. Tapos pa extra ako sa pelikula, ilalim ko yan. Tapos stand-up, gitna ako dati. Ngayon, stand-up ang core ko. Nagbago na ang landscape ng entertainment industry. Hindi na masyadong ang TV. Stand-up ako. Tapos yung online, nasa gitna yan. Mga corporate world yan. Sa ilalim na yung guesting just to be relevant. Bumaliktad na eh. Dati, ang social media, kailangan mo lang para, virtual presence. Ngayon, presence lang. Baliktad. ang TV, sumulpot ka lang para makakita ka ng masa yung nanonood ng free TV. Pero, hindi na siya. Dati, just to add on, dati TV's king. Oo. Pag lumabas ka sa TV, sikat ka na. Oo. Diba? Lalo na nasa daily show ka. Whether you like it or not, sisikat ka. Oo. Diba? Dati nga kahit pasulput-sulput lang, si Dumbo, naalala mo, Oo. Kuya Mel, Oo. sumisikat eh. Ako, sa Showtime, Nakita pinubuton lang ka ako ha. Oo. Pinubuton Sisikat lang ka. ako, pero associated ako sa Showtime up to now. Diba? Pero ngayon, meron ka ng daily show, kulang. Ulang. It's not king anymore. Hindi na. Ang kombinasyon kasi ngayon sa tingin ko correct me if I'm wrong, dapat marunong ka, nasa TV ka, pero inaayos mo rin yung social media. Ang social media mo hindi na virtual presence. Hindi na. Ang content mo sa social media, iniisip na ngayon. Dati, litrato lang natin dalawa, pwede na eh. Hindi. Dapat sinastrategize, nilalaro mo ang algorithm, at Correct. ang content mo, magkaiba sa iba't ibang platform. Hindi iba-ibang algorithm eh. Iba. So, Natuwa lang ako dahil ako aral ng ng sarili kong experience. Dati natutunan ko, dati dalawang alisin na natin yung X, yung Twitter. Dati naka-factor yan eh. Iba na ngayon pero eh. opinion na ngayon, Hindi, opinion tsaka based na. Bro, ang anong Twitter, parang tumutulay sa alambre dun eh. Parang gusto lang magkamali ka para mabas ka palagi. Pero binili na ni Elon Musk yan para lang sa sarili niya. Oo, para kay Trump. Pero yung Facebook and IG na pag-aralan ko dati, kung gusto mong mga marami kang followers, likes, yung mga nagko-comment sa mga ginagawa mo, Facebook yon. Pag tumaas yung followers mo doon, maintain mo yun. May purpose yun. Papaliwanag ko yung purpose. Sa IG, kung gusto mo ng buying power, yung malaman may buying power, yung pumunta talaga sa show mo, magbabayad ng regardless. Bibili talaga ng mo. Mas may pera din ng May Instagram. pera ang IG. So doon ka mag-expect na bibili sa shows mo. Ang Facebook, maintain mo yan. Bakit? Yan yung bubulong sa Masa. probinsya. Pag nagtanong si Mayor, sinong gusto nyo dalhin sa pesta? Facebook. Oo. Kasi free load eh. Kasama sa load ng Facebook eh. Oo. Ang Instagram naman, nung unang panahon, dapat nakahubad ka. Kung gusto mo ng likes sa Instagram, kailangan babae kang sexy na semi-nude. Kung lalaki ka man, mahina eh. Magpakita ka ng abs, hindi kasi lakas ng babae. Nagbagong algorithm yun, Alex. Ngayon, para silang TikTok na ngayon. Yes. Kahit wala kang followers, kahit let's say ang followers mo 500 lang, pwede ka mag 1 million views. Pwede. Iba na rin. Iba, nagbago. Dapat may ginagawa ka something. Hindi lang ganda. Na interesting. Na interesting. Buti ka tinanggal na nila yung dapat nakahubad ka eh. Oo. Dati Natuwa puro rin ako doon. Nakahubad lahat ng tao. No ba Kaya yan? naging equal platform yung IG. Pero may perang IG. Tas nung lumabas yung TikTok, of course may YouTube is the old yung dati nating gusto monetize, YouTube yan, meron pa rin. Yung TikTok ngayon ang nagko-combine sa dalawa. Maingay ng Facebook at may pera din. Kaya meron silang may mga shop sila. Yeah. Pero inaral ko yung kaya you have to reinvent talaga ang sarili mo kasi hindi may iwan ka, hindi ka pwedeng ma-pride na dito ako. Wala. Kung ayaw nyo ako, you have to accept me for I am. Iwan ka, mawawala ka. Natutuwa ako pag nakikita ko sa iba't ibang nasa airport ako o kaya sa naglalakad ako sa mall. Natutuwa ako pag tinatago akong vlogger. Yeah. May vlogger. Bilang sa isa uy, may comedian. O isa naman, uy, di ba artista ka? Uy, di ba radio, sa magic ka. Gusto ko yun, na wala akong identity kasi ibig sabihin may hinahihit ako na
lahat ng ng platform. Wala ka identity, pero si Alex Calleja. Alex Acreda, pero iba-iba akala nila ng trabaho ko. Na may vlog. Kasi minsan pumapatol ako sa vlog eh, yung may may mga sketch kasi nga I write naman sa Going Bulilit kaya inaano ko rin, ina-apply ko rin sa akin. So yun, natuwa lang ako dahil yung humor ko nag-evolve din pala ang humor ko, Kuya Kim. Kung nasabi nyo nga sa usapang lalaki, hindi na papasad ngayon dito yun. Makakancel Dati puro kami. kabastusan yun. Oo. At nasa prime time yun, mga 9 o'clock, kasunod yun pagkatapos yun, ibabalita ni Katon Ying. Ibabalita. Tapos, Prime morning. Umaga yun, di ba? hindi, may gabi kami. Nag-umaga rin kayo eh. Nung yung mga replay na. Replay Pero na. posible yun dati. Tapos, there was a time also na meron akong radio show, Magic 89.9 Boys Night. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Ikaw din ang gag writer ng Boys Night Out, di ba? Hindi, ano lang ako doon, Host guest ako doon. Pero parang naging naughty kami noon. Pero nung napansin ko, napapasok na tayo sa alam mo na, yung medyo hindi natanggap yung mga ganong Political humor. correctness. Yan, pumasok na. Medyo nag-adapt din ako to make my humor acceptable. Pero meron din akong mini-maintain sa podcast ko na naughty. Pero ang podcast kasi you have to really subscribe o kaya follow me. Pero sa mga general mini-maintain ko yung Itong podcast kasi hindi karamihan ng audience pero very specific. Oo. At saka mahal ka. Oo, pag Mahal ka. pumandi dito ka, ibig sabihin, Mahal ka. wala silang pakialam kung ano sabihin mo. Oo. Pag linabas ka kasi sa general viewing, Yari ka medyo dyan. may susundin ka kasi Oo. lahat yun critic eh. Lahat critic. Pero, yun nga, wala akong manager. Nung nag-number 1 yung tamang panahon ko, it was not back up by a network. Doon lang ako natuwa. Galing mo nga, ikaw lang yun eh. Oo, ako lang yun. Kaya medyo, nung nagising ako, nung second siya, nag-number 2 siya after 2 days. Nung nag-number 2 siya, sabi ko, okay na ako dyan. Katapat ko yung incognito eh. Sila Richard Gutierrez yan eh. Diba? Ang papogi nun. Daniel Padilla, Ian Veneracion. Tapos napanood ko pa, tumakbo bang naka-brat panty si Maris. Kahit ako, pinanood ko eh. Hindi ko pinanood. Sabi ko, yari ako dito, baka mag-take over na. Nag-number 1 ako. Nung nag-number 1 ako, nakita ko yung gaano kasimple yung buhay namin mag-asawa. Kasi, di ba, if you're gonna parang mapapanood, nag-number 1 ka sa isang Netflix, usually galing ka sa office eh. Tapos may tao ka na, guys, number 1 tayo, may mga staff ka. Ganun eh, di ba? Hindi eh. Nasa bahay ako, nasa kama ako, nagising ako, sabi ng asawa ko, number 1 ka na. And we cried. Kasi it was a kaming dalawa lang yun. Galing. Paglabas namin, kasi hindi siya arm, hindi siya juggernaut na parang paglabas mo, meron kang mga taong Kumbaga ano to? Homemade. Homemade. Kuya Kim, buti na sabi nyo. Hindi siya produkto ng isang manufacturer. Ano to? Pinalot namin. Pagtingin namin, nasold out tayo. Galing. Parang, yun, ayun ang malinaw na malinaw sa akin nung simplicity ng buhay namin. Bumukas yung mata ko, nakaiga kami. Sabi ng asawa ko, number 1 ka na sa Netflix. Ha? Tapos iyakan kami. Tumawag lang ako sa mga ibang mga kasama ko. Congratulations. And then, wala na. Normal buhay. Hindi siya yung buhay namin talaga. Parang, it's just na nagkataon. Kaya ngayon, may pangalawa akong Netflix. Kwento mo itong pangalawang Netflix. Hindi ko alam, no? Doon ko nakita na negative and positive publicity. So, yung tamang panahon, siguro may mga factor doon na nagkapareho ako ng joke sa kay Chito Francisco. Tsaka someone accused you na nagdakaw ko rin ng joke. Yun nga, Chito Francisco na ng writer naging okay kami. So ngayon, from that angle, lalong lumakas yung tamang panahon ko. Ako yung tipo ng tao na hindi ako nagsatanim ng sama ng loob eh. Nung nagpatawaran kami, I reach out to him eh. Sabi ko, pasensya na ha. Na-judge pa tayo, pero ako okay na ako. You apologize, we talk, and then okay na yan. Pareho naman kayo comedian. Pareho tayong comedian. And nung gumawa ako ngayon,
ang title ko ngayon is Pass is Pass. Past is past. Oo. So coming from that, ang galing. Prior from that, ang ginawa ko, gines ko siya. Siya ang opening ko. Galing. Parang pinag-usapan, nasa car wash ako. Naka-car wash dumaan siya. Parang ganyan yung opening namin. Abangan nyo yung opening namin. So pagka nagkamay kami, I want also to help him. Alam mo na, just to show people na people make mistake. Ang magkasa niya, have to move forward. Kailan lalabas yung Past is Past? Sa April 12. April 12. Di ba tamang panahon? Ang tamang panahon is over. Let's move on Pass is from past. town because Pass is Pass. Galing. So, yun yung ano ko, Pass is Pass. And ang content kasi ng mga jokes ko is comparing the future and the present and the past. So, ganun yun. Pasok din sa... May mga guest ka ba dyan sa Past is Past? Wala, hindi. Ano lang ako. Mike din yan? Ah, O lang mag-isa? ako lang ulit mag-isa. Tas yun. Ang galing. Ang ender ko lang yung... May mga pakulo lang ako sa opening end. Alam ka na naman, ano ako trained ako ng I was able to combine the stand-up comedy na very American plus the Filipino humor. Kasi yung American, ano yun? Mike lang yun. Tom Hanks. Alone ka. And I was really lucky. I'm really very thankful. I'm not a very religious person, no. Pero during the course of my career, there was always a higher being na alam kong alam ko parang inayos niya lahat eh. For example, nasa Showtime ako. It was a training ground for me while I'm learning and while I'm earning. Kasi although kilala na ako doon sa isang aspeto ng stand-up, medyo sumisikat-sikat na ako, pero I'm humble enough to hold the idiot board. The Manila Paper. The Manila Paper. And di ba, para pag doon, writer nyo ako. Oo. Sa Eh, iba, tsaka bro, ikaw ang iko ang treasure ko. Pag wala akong joke doon, Alex! 3 minutes lang. Sipa mo akong punchline, please. Bibigyan mo ako. na-train ako. Pala ako nag-karate kid noon na hindi ko alam na train ko yung sarili ko. Kasi ang pressure ng live is very... Grabe. Oh. Na hindi ko alam na araw-araw na Bibilis ka. training, natatawagin ka ni Vice, tatawagin ka ni Vong, tapos on the spot, tapos medyo conscious ka sa mga bawal. It was training me for this moment. Of being alone. Oo. Now it's your show. Oo. Ang dami ko palang nakikita mga tao doon na pumapasok sa utak ko yung mga learnings, lahat ng jokes na maganda, jokes na pangit, na doon nakita mo lahat eh. Sa Showtime, kahit pangit, tinatapon natin. Di ba lahat Bahala yun? na si Batman, Pero eh. Monday to Saturday, that's like boxing. 3 hours, man. 3 hours to 4 hours. That's a boxing gym. May biruan na nga tayo doon na sa sobrang overtime natin. Di ba meron tayong the 3 o'clock prayer? Naghihintay si Jesus sa labas. 3:50 na. Pero, ibig sabihin, Pag Sabado, overtime natin. Sabado, overtime. Yung 30-minute show ni Luis Manzano, nagiging 10 minutes na lang. Oo. Tayo yung longest running. Hindi tayo talaga longest running. Tayo yung longest running. Literally. Literally. Birthday. Pero, yung pala, Oh. it was training Monday to Saturday is like going to the gym. Yung pressure before. Kasi hindi naman ang napapanood ng tao. The 12 o'clock o the 11:30 to 4 o the 12 to 4 eh. Hindi nila as early as 9 Naman. 9 a.m. Naman. Oo. Tapos- Nandun na tayo. Tapos pagkatapos ng live, May meron pang postmortem pa. Postmortem pa. It's pati yung brainstorming, ginawa ko talaga very sponge yung utak ko. Hindi ako At saka, nagtatapon. ang sarap din na makatrabaho si Bobet eh. Oo, Direk Bobet. Si Bobet kasi, you work under pressure. Oo. Pero ang bilis ni Bobet. Oo. May talaga, mai-impress ka sa mga individual na talent na makikita mo all throughout. Kasi Behind the camera. may Isa pang special mention, si MOD. Oo. Si MOD, kahit yung mga joke na wali, nagiging habi. sa Dahil kay bagsak. MOD. Dahil sa bagsak. Oo. Yan ang sikreto ng Showtime. Na kahit na waliin mo yung joke mo, patatawanin ng tao dahil si MOD, nakakaintindi ng humor mo, bibigyan ka ng bagsak na music Oo. o ng sound effects. Magaling si... Magaling si MOD dyan. Oo. Yan ang isa sa mga asset ng Showtime, si MOD. Hindi lang yan. Yan ang, pag alam mo, meron tayong dry run. Di ba doon tayo sa audience? Tayo tayo. Oo. Yung kwentuhan natin. Oo nga eh. Yung, akala siguro ng mga tao, yung isang segment, as is. Hindi. Minsan nga may isang proposal, ang layo na nang lumalabas sa TV because of the brainstorming. Oo, di ba? Because of, di ba, Direk Bobet, pagka umupo yan, mapapalamanan niya na yung Ang ganda nga sensible. ng partnership ni Bobet at saka ni MOD eh. Si Oo. Direk Bobet yung visionary. Yung visual kay Bobet. Si MOD maglalagay ng tunog. Oo. Pag pinagsama mo, solid.
Oo. Pati yung Showtime song, di ba? Mm-mm. Tapos yung, naalala mo yung mga image ng Showtime, yung Yes. ITS. Oo. Si Dambo yung isa ron eh. Oo. Tapos may symbolism yun. May symbolism si Bobet eh. Mm-mm. Tapos yung gitarang sinusunog pagkatapos ng every year. Every year. Every year. Yeah. Dapat may gitarang winawasak o sinusunog. May ganun yan eh. Pero ang tunog, MOD. Yeah, so may ang gusto kong paratingin sa mga nakikinig sa atin, yung ginagawa nyo on a daily basis, don't parang wag nyo i-underestimate na it's just a daily routine. Dapat everyday mayroon kayong isang inspiration, isang napupulot na eventually, kasi ang tao kasi naniniwala ko sponge tayo eh. Yung environment mo is training you, hindi mo lang alam. Kaya kung masama yung na-absorb mo, Masama ka rin. masama ka rin. So, maraming masama. Of course, maraming masamang makikita. Pero, you learn to filter that. And then, tanggalin yung negative. And then, you get the positive. Ang ganda ng mangyayari. So, isa rin yan sa natutunan ko. And also, yung mga taong nakakasalamuha mo is show them respect. Para sa akin. Katulad ko, Kuya Kim, just imagine kung magkaaway tayo. Hindi ka pupunta rito. Di lang, pati ba't makikita pala tayo sa TikTok lang, makikita tayo sa isang lugar. So, just imagine anong relationship natin. Kaya nga, pagka nag-guess ako ngayon kung saan-saan, of course, nawala yung ABS-CBN, na-disperse yung mga tao, they went naman to different networks eh. Pero mga friends, binagsusilip yan, Lex! Ang sarap. Nakakagulat. Nakakagulat. Ang Pero sarap. Alex, nakita kita sa isa sa mababang bahagi ng buhay mo. I remember in Showtime, one time you were depressed. Sabi nila ang mga comedian, malalim ang hugot dahil malulungkot na tao. Tama, mali? Tama, kasi ang comedian kasi will get a very sad occasion. Sad, yung sad, may malungkot, hahanap siya ng nakakatawa. Lahat ng stand-up na ginagawa ko, yung original form nun is may true story na malungkot. Ang problema, baga sa juice, para makuha mo yung juice na yun, bibigain mo. Pero malalasahan mo pa rin yung sakit. Original. So, pagka pinaperform yun, although nawawala na yung konting sakit, pero it came from a very serious situation. May anghang pa rin yun eh. Oo. May trigger. Yun. Tapos lahat kasi ang komedya kasi is very bukas eh. Bukas kami sa lahat ng mga sitwasyon. Ang problema, para maging comedy yun, hindi lahat yun comedy on its original form. It's a normal situation na form or mostly A traumatic experience. traumatic or sad experience. But we have to convert it to comedy. Pero dumaan kami doon sa manufacturing stages. So, minsan, pagka nag-take toll na siya, it hits you. Minsan, sa gabi ako nag-iisip. Kasi, na-expose ako sa mga feelings na yun, then I became clinically depressed. 2003 pa lang nagsimula na yun because I was really frustrated. 2003, I was trying to analyze kung ano talaga gusto kong career. No? And then it went back 2005, 2008. 3 times I was drinking medicine. And then also may anxiety rin. Pero mula 2008, when I entered show business, nawala siya. Nawala. Bumalik lang siya 2019 when I was... The pandemic. Yeah. Hindi, malapit na pandemic, more on the parang health. Kala ko, ninervous ako sa isang health na mali naman pala yung hindi ako nakarecover. Then I have to go back again. Pero surprisingly, Kuya Kim, yung pandemic, pinakamalakas ko yun. Talaga? Why? Doon ko na-realize na lahat ng tao nakakaramdam eh. If you're not alone and people can understand what you're feeling, hindi ka made-depress. Ang ibig sabihin, lahat ng pandemic, pag sinabi kong, malungkot ka sa pandemic? Oo, natakot ako eh. Natakot ka rin. Lahat tayo is feeling the same. So hindi ako nalungkot kasi everybody's feeling it eh. Ang feeling mo hindi ka nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. Na inferior. Lahat tayo, oh. we're not okay. All of us are not okay. Ang ano ko kasi anxiety ko, is hindi ako makatulog sa gabi. Kasi I feel alone. Pero nung pandemic, I feel the world understands me. Yeah. Kaya nung pandemic, that started my online career. Anong ginawa ko? In-interview mo ko nun. Hindi ako nanonood ng news. Oh.
Hindi ko alam yung COVID ko. Ano ko talaga yung siraulo na to. Kung ano ko totoo na to. Kakabahan ka lalo pag Ang pinanood ginawa mo. ko, sinabayan ko ng comedy 6 to 7 because ang una kong intention is to distract people. I will fight comedy nung COVID. Kaya nagpapatawa ako ng 6 to 7 to help me not to watch the news and to help people not to watch the news. Galing. Totoo yun. Yan yung original goal ko. 6 to 7, The Alex Calleja Show. Pero hindi ko alam, yung ginagawa ko nun was just planting a seed pala sa mga taong nakikinig all over the world. Kasi everybody had time. Oo. Ang kala mo kasi, nagpe-perform ka lang sa mic and nobody's listening. Pero hindi mo alam yung boses mo is reaching a person na mag-isa sa kwarto somewhere sa Saudi Arabia. Or isang depressed na malapit na magpakamatay. Oo. Baka nakaligtas ka ng buhay. Yun nga, sabi ko, akala ko dati, cellphone lang simula na Kuya Kim, 2020, cellphone. Tapos meron, pagkatapos ng ano mo, akala mo lang, okay, hindi ko alam, pag may nag-message na sa'yo, Lex, dahil sa'yo, yung bintana akong sarado, para siyang bukas kasi ako kinakausap mo noong araw na yun. Galing. So, 2020, lagi ko sinasabi to, ayoko maging insensitive. Most successful year ko, ang years ko, ang pandemic because ang dami kumuha sa akin to perform sa Zoom. At yung yung itong podcast ko, Spotify siya for 2 years nung pandemic. Kasi nga I was able to reach out to people. And then they were able, ang ginawa nila, they repaid. Parang binayaran nila ako by getting me nung nag-normalize. Alex, napapanood kita, so I'm getting you. Kuya Kim, may mga racket ko noon, kakaiba. Alauna ng hapon. Sabi ko, ba't alauna ng hapon? Magti-team meeting kami ng mga staff ko. Hindi kami nagkikita-kita ka na kayo may bahay. Isusurprise kita kasi mental health. Gusto ko pagkatapos namin ng meeting, may komedyante. Kaya may mga shows ako noon. 1 p.m., 3 a.m. Kasi nasa birthday sa US. I was able to earn the most 2020. Compared to non-pandemic, ha? Oo, ayoko na magsalita kasi walang traffic eh. Galing. Walang ano. So, yung ginawa ko na magpatawa lang because I want to be distracted sa news and I want to help people tumawa ng pandemic. Actually, naalala kita ng pandemic kasi dalawang pinapakinggan ko noon ng pandemic eh. Gigi Dalana for music. At sa comedy ikaw. So, naging laman kayo ng ng social media dahil people needed to be distracted from the gloom and the negativity of COVID eh. Si Gigi, naaalala ko, ganun din yun. Facebook Live lang yun eh. Oo. Facebook Live. Lumaki, naging Gigi Dalana na ngayon. Ikaw naman, naging Alex Calleja, kang napakalaki mo ng number 1 ka na sa Netflix. Kuya Kim, may hindi ako, again, I'm not a religious person, pero etong rosary ko na to, Glow in the Dark to. Ito lagi kong dala to. Siguro sa image nila, akala nila sira ulo. Ganun. Hindi, sira ulo ko ng may mga naughty jokes ako. Pero ito lagi kong dala sa pulsa to. Why? Nung nagkaroon ako ng depression ng 2019, hindi ako makatulog. Ito, nakwento ko na to pero mas maanong kwento to. May nagbigay sa akin to dati na mami ng isang politician. Sabi niya, binibigyan niya ako ng marami. Pinaplastic ko lang siya. Sabi ko, sige po. Tapos may kasama siyang misal, may kasama siyang scapular. Saka may Ang ginagawa ko, pinapamigay ko. Pero, Stampita. Iba, hindi ko pinapamigay. Tinatago ko sa bahay. So, when I was hindi ako makatulog. Sabi ko, ba't di ako makatulog? Ito na naman ako, sabi ko. I need help. Nag-meditate, yung paulit-ulit na sinasabi. May app na hindi siya nag-work. And I opened the closet, nakita ko itong nag-glow. Kumuha ko isa. Hindi ako marunong mag-grocery. So pinalo ko yung So nag-grocery ako. Pa lang ako, isang decade, nakatulog ako. Uy. So okay na. So, ang initial purpose nito was to help me sleep. Hindi ko alam kung anong mangyayari, kung bakit. Basta, hindi ko alam kung kumukontak ako somewhere. Pero hindi ko natatapos kasi natutulog ako eh. Hindi ko alam kung okay sa kanya. Pero that point in time, 2019, was my starting point sa buhay ko. Nagkaroon ako ng viral na video na it went 11 million. Nakapasok ako sa online world. Tapos nagkaroon ako ng isang incident sa Fort Everest na nagkaroon ng problema sa letter. Naging positive ang result. Naging katay-up ko siya. That was 2019. Tapos, I was still gambling then. Pero nagbago ako hindi na ako nag-gamble. Tapos ang ginawa ko, bigla ko na nakita yung bahay namin. Parang gusto kong magawa to ng second floor. Remember, I was
puno-puno ko ng utang noon kasi nga nag-gamble ako. Bila ako nare-realize, nagbabagong buhay na ako. I'm taking care of my health. Sabi ko, ayusin ko kaya itong second floor para mag-second floor ko. Sabi ng wife ko, why? I don't know. Yung labas natin, ayoko na ng mga damu-damuhan. Pasimento natin. Lagyan natin ng half court. Yung likod natin, gusto kong lagyan ng gym. That was October ng 2019. Pandemic Sabi yun. ng asawa ko, hindi, wala pang pandemic, wala pang balita. Sabi ng asawa ko, why are you doing this? I don't know. Pero pinipray ko to pinipray ko to malagi. Nagtataka yung asawa ko sa gabi, bago ako matulog, can we pray? Sabi niya, nagtataka, ba't ba? Nag-pray ka na. Tahimik ako, di ko siya kinukonvince. Pray muna ako. Pagdating ng February, sabi ko, I want to go out sa Japan tayo para bonding time family. When we went to Japan February 2020, ang buhay sa Japan is already preparing for the pandemic. May mga mask na. So namili kami ng mask. When we went back to the Philippines, 1 month later, nagsara yung Pilipinas, March 16. Yeah. Hindi makalabas yung mga tao, pero we have a half court, we have a gym, we have a pool. Tapos nagpalagay ako ng 3 internet connection. I don't know rin bakit. Sabi ko, ba't ka nagpalagay ng internet? I don't know why. Yung second floor ko was my studio. Galing! Mahal ka ni Lord, Alex. But that's my studio. Mahal ka ni Lord. And I earned, total, tatanong ka ng figures. I was negative 3 million because of gambling. Yeah. After in 2020, I was 10 million positive. Ang husay. Doon lang sa 1 year ng 2020 na yun, na pandemic yun. And it started with With the rosary. with a rosary. Yeah. Na again, lagi ako nagsasabi na I'm not going to convince you to pero this is just my story. I don't know what, Yeah. ikaw na bahala mag-conclude kung ano ibig sabihin. Kung alimbawa may kinokontak to na, na maybe nasa isip. Kaya doon ako nag-come up ng joke na mas tinitingnan siguro kung sa taas na bihira to asikasuhin nyo nga to, magpa-impress tayo dito para makuha natin to. Baka mamaya dito non-believer to. Bigyan nyo nga ng exhibition to. So yun, pagkatapos nun, I carry this and again, hindi ako yung ganito. Pero I'm parang naniniwala ako na there's a spiritual being up there who's... Of course. Alex, kasi nagseminaryo ako dati. Oo. So, being a seminarian, ang rosaryo namin araw-araw. I would pray the rosary every day. Ngayon kasi I'm a born again Christian Ang tingin namin ang tingin ng marami, akala nila, pag born again ka, you look down on Mary. Yung mga ibang born again nga sinisira ang rosaryo Sinasabi, hindi yan maka-Diyos. Ang paniniwala ko, the rosary, sabi kasi you stay away from repetitive prayers But you repeat the Hail Marys, parang parang meditation music. As you venerate and as you meditate on the different mysteries, you go to Jesus. If you're able to use the rosary to get to Jesus, then it serves His purpose. Kaya lang marami naliligaw sa rosaryo kasi paulit-ulit na dasal. Naiiwan sila ron. Yun, siguro ikaw, ang puso mo, habang nag-rosaryo ko, ang puso mo na kay Jesus. Na ano talaga? And that is the most important makarekta ka kay Jesus. Yeah. Yung nangyari sa akin, again, Catholic ako pero hindi rin ako Catholic. Pero ang nangyari sa akin, nahiya na ako, Kuya Kim, sa ganda ng nangyayari sa akin. Out of gratitude ngayon. Out of gratitude, I prayed na talaga sincerely. Thank you po. Kaya pala parang glowing ka ngayon Nakita kita nung depressed ka, Alex. Grabe. Sobrang nangyari. That was 2016. Pero, showtime ako noon At sinabi sa akin ni Direk Bobet, kausapin mo si Alex, kausapin natin, depressed yan. We all knew that you were depressed then. But I'm happy for you. Alex, maraming salamat. Ako, Kuya Kim mo, maraming salamat. Nung sinabihan ako dito talagang looking forward. Kasi utang mo sa akin to. Dapat nung pa to Oo, nagkaroon lang, nag-alis lang. Kasi bumiyahe ka ng bumiyahe. Umiyahe ako ng bimahe. Pero looking forward ako dito. And hindi to sa akin, hindi to guessing. Ako laging sabi ka kung magkwento. Oo nga, dahil mo kwento Sabi ko magkwento kasi I know someone will listen to this. And you know what's good, Alex? Kasi they think of you as a comedian only. They don't know that you're actually a very deep person. Ang dami mong hugot, ang lalim ng philosophy mo, at ang pinagdaanan mo na ikwento mo ngayon. And what an honor na nailabas mo yun dito. Thank you, Kuya Kim. Saka alam mo naman na pag nagkikita tayo sa kahit saan man always tayo. Alex, sa lahat ng pinagdaanan natin Pati mo, alam mo na, natin pag-usapan dito. Alex, thank you. Maraming salamat. Thank you, Kuya Kim. Thank you. Isang malaking karangalan. So, ayun na naman po, isang episode na naman ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo pong usapan namin ni Alex ngayon, may 5 stars yan sa taas, pindutin niyo po yung 5 so we can get a good rating. And kung ito po'y dinala sa inyo ng inyong algorithm at napakinggan niyo ang isang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim, and you like what you listen to, please follow us. And we promise
to be better in the coming episodes. Maraming salamat. Thank you for joining us. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.